Can a Christian drink alcohol? Hanggat maaari, huwag na tayo tumikim. Sabihin natin, iniisip nila, iyan ba ang Kristiyano? Bakit yan umiinom? Magandang araw po sa ating mga viewers. Today, wini-welcome ko po kayo sa ating 7th podcast entitled What I Learned in the Bible, kung saan simple pero solid nating tinatalakay ang mga truths mula sa salita ng Diyos. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang mga tinatawag na non-essential doctrines, mga paniniwala na hindi nakakaapekto sa ating kaligtasan, pero madalas na pinagdedebatehan, pinag-aawayan at minsan pinagkakabahabahagi sa church. Reminder, non-essential doesn't mean na hindi siya importante. Pero ibig sabihin, hindi ito requirement para sa ating kaligtasan. Ang foundation will always be Jesus Christ by grace through faith. Kaya kung curious ka, kung confused ka o nagkaroon ka ng church debate sa mga topic na to, stay tuned, open your Bible, and join the conversation. Now, let's go back naman ulit sa mga questions for the non-essential doctrines. Ate Jen, it's your time. It's short time. Question. Can a Christian drink alcohol? Can a Christian drink alcohol? Ano nga ba, Ate Jen? Can a Christian so ang ano lang is translation is pwede or hindi uminom ng alcohol ang isang Kristiyano. So may option, pwede or hindi. Una po sa lahat, since we are talking about the word of the Lord, sa Bible naman po is walang nababanggit na kasalanan. Kasi di po ba, kung maalala po natin, yung first na miracle ni Lord ay yung turning the water into wine. So, basically, kung isipin na kasalanan yun, hindi gagawa si Lord ng wine. So, ibig sabihin, at wala namang sinasabing kasalanan na uminom ng alcohol or wine. So, ang tanong doon is, ang sagot pala, can a Christian drink alcohol? Then, pwede. Pero, meron pong mga limitation na sinasabi ang Bible. Meron siyang boundary. Meron siyang kung hanggang niya kailan ang pag-inom ng alcohol. Basahin ko sa Ephesians 5:18. And do not get drunk with wine. Do not get drunk for wine. Ibig sabihin, pwede ka uminom. Uminom is drink. You can drink, but do not get drunk. Kasi yun ang sabi dito eh. Do not get drunk. Ano bang ibig sabihin, ate, ng drunk? Drunk means, yung nasobrahan ka na. Kasi dito, kung itutuloy ko, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Kasi kung marami na tayong naiinom, alam naman natin na nakakita na tayo or na-experience natin uminom, anong effect ng alcohol sa katawan? Anong effect ng alcohol sa ating kaisipan? Nawawala tayo sa sarili. Di po ba? Yung mga nababalitaan sa mga news, dahil sa kalasingan, iba na ang nagawa, nakapatay na ng tao or ano na pang naiisip. Kaya, para kay Lord, getting drunk is not good for us kasi nawawala tayo sa control. Hindi na tayo makapag-isip ng tamang mga gawa. Kung ano na nagagawa na mamali, mga hindi na maganda mga bagay, nakakaabot sa bugbugan or mga awayan, mga ganon, or na may mistreat mo na yung wife mo sa may mga asawa.
So, marami nagagawang alcohol na hindi maganda pag tayo nasusobrahan. Kaya dito, ayaw ni Lord na malasing. Kung sa Tagalog kasi ng drunk lasing eh. So, pwedeng uminom ang Christian, pero wag maglasing. Pag naka-feel ka na ng konting stop na. Hindi mo naubusin yung isang ganito na alcohol kasi malalasing ka talaga. So, pwede yung isang shot lang, di po ba? Kasi meron din namang sometimes it is essential. Kunwari, nandun ka sa malamig na lugar. Para magkaroon ka ng konting init sa katawan, inom ka ng alcohol. Kasi nilalamig ka na eh. So, essential yon. Pero to get drunk, na maglasing ka, yun ang ayaw ng Panginoon. But instead, be filled with the Spirit. Kasi when we are filled with the Spirit, nagkakaroon tayo ng control. Nagkakaroon tayo ng tamang pag-iisip. Still na-control natin ating mga gawi. So, kaya ang gusto ni Lord, be filled with the Spirit instead of alcohol. Kasi magkaibang effect nun eh. Ate Kuya Jen, Alex. paano naman kapag, for example, merong isang Christian, nag-attend siya ng isang party. Ngayon, sa party na yon, niyaya siya na uminom. Isang shot lang daw. Isang shot lang. So, na-pressure, uminom siya ng isang shot nga lang ba? Isang shot nga lang din talaga yung ininom niya. So, sa mga ganitong pagkakataon, nagkasala ba siya o hindi? Anyone can answer po. Sige po, okay Jack. Para sa akin po, as a Christian na tayo eh. So, hanggat maaari, wag na tayo tumikim ng alak. So, ayan yung yung madalas na na kapag niyayaya tayo ng ating mga barkada, especially kapag umuwi tayo ng Pilipinas, di ba? So, yung napag-aaralan natin dito sa church, madadala ba natin sa Pilipinas? Kapag nayaya ba tayo, doon yung natin yung kumbaga nahihiya tayo. Pero kung true Christian tayo, believe as Christian, pwede natin i-explain sa ating mga kaibigan or sa barkada natin na pass muna ako dyan, pass na ako dyan. What if kung kuya hindi niya nagawa yon and uminom nga siya ng isang shot? So, the question still, nagkasala ba siya o hindi? For me, hindi po. Kasi sa isang shot, hindi ka naman malalasing agad eh. Sa isang shot. Ang isang shot, ganyan. Diba? Ganyan lang naman po ang yan eh. Ang binibigay kapag sinabing isang shot. So for me hindi ka malalasing hindi ka malalasing agad doon. So hindi ka magkakasala doon. Kasi sabi nga rin din po diba sa Luke 21 verse 34, yung sinasabi po doon na the importance of watching. Yung sabi po doon is, but take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. Parang may gustong Opo. sabihin si Kuya Alex. Opo, yung patungkol dun sa question mo, ate, halimbawa ay yung hindi mo na siya tumikim, I supported po si Kuya Jack. If it's a truly Christian, talagang hindi na po siya titikim pa, kasi una, alam mo na kung alam mo na yung mga disiplina bilang isang Kristiyano. And secondly, yung mga tao makakakita sa iyo na instead na sana ay ikaw o sabihin natin iniisip nila, iyan ba ang Kristiyano? Bakit yan umiinom? Di ba dapat ang mga Kristiyano ay lumalakad na ng diretso? So, sa pagkakataon na iyon, might be ay maging katitisuran pa tayo ng iba pang hindi mananampalataya. So if you are truly believer, you are truly Christian po, you will not even take it, sabi po. Kasi sabi nga, pwede ka uminom, huwag lang magpapakalasing. So ang pinagbabawal po ay magpakalasing. Tapos ito ba ay kasalanan? Ang pag-inom po ay para po sa akin, at sabi rin dito, ang pag-inom ay hindi po naman kasalanan, pero po yung
yung paglalasing, kasi it will leads you doon sa mga bagay na maging pag ginawa mo ay maging pagkakasala mo po. Just like yung immorality o yung naandoon yung makapatay ka nung kapwa mo tao dahil nga ikaw ay lasing na at gumuna doon sa alak po. Ngayon po, i-share ko lang po naman dito kasi sabi niya doon sa 1 Timothy 5:23 na yung pag-inom ng alak, sabi po ito ni Pablo, po, sabi niya 1 Timothy 5:23, siya po ay nag-suggest, sabi niya dito, huwag puro tubig lang ang inyong inumin, uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit na inyong sikmura. So dito po, yung pag-inom ng alak na kaunti, sinabi niya rin doon, ay makatutulong para maibsan yung sakit ng sikmura na naranasan ni Timothy na po. Yun po ang payo ni Pablo po. Kuya Jack, may In i-add addition ka? din po, Ate Sahara, dito rin na matitest bilang isang Kristiyano yung self-control mo sa pagyaya or pag-inom mo ng alak. Gaya nga pa nasabi ni Ate Jen at ni Kuya Alex, with moderation. Gaya rin po ng sinabi po ni Catriona Grace sa Miss Universe, yung po with moderation lahat. Ang sobra ay masama. Paano naman po kapag may isang sitwasyon na broken-hearted yung kapatid? 'Di ba? So super broken-hearted siya, hindi na siya nakapag-isip ng maigi, uminom. So, sa mga ganitong instances po, kahit uminom siya ng 1 litrong Red Horse. We're talking about alcohol. 1 litrong Red Horse yung ininom niya. Nagkasala ba siya o hindi? 1 litrong Red Horse talaga malalasing ka na. Kasi Red Horse, 'di ba? Sabi nga nila sa yung quote and quote, sipang kabayo, yung Red Horse, 'di ba po? At saka broken-hearted ka, bakit tatakbo ka sa alak? As a Christian, kapag part naman ng buhay ng tao 'yan na nasasaktan pagdating sa pag-ibig. Pero huwag kang tumakbo sa alak. Kasi mababago. Yung, gaya na sabi po Ate Sahara, 1 litrong Red Horse, talagang lasing ka doon. Iba na ang takbo ng utak mo. Yung espiritu na ng alak ang tatakbo. Totoo po yun, ang pag-inom ay hindi kasalanan. Ang paglalasing, yes. At kung nag-inom ka ng 1 liter na Red Horse at nag-iba na yung kaisipan mo, nalasing ka na, kasalanan na yun kasi more than the limit ka na nag-inom. Balikan ko lang po yung tanong kanina, is it a sin? Di po ba ate, yung tanong niya kanina, is it a sin? Yung ginawa niya nung niyaya siyang uminom ng kanyang mga friends at hindi siya nakatanggi, uminom siya ng 1 shot. Meron tayo mga pag-aaral na sinasabi na kung magiging stumble block ka sa iyong kapatid, wag mo nang gawin. Ngayon, yung friends mo ay hindi Christian. Para sa akin po, yung friends ko, hindi Christian. Then ako uminom. Then, isipin nila, pwede naman pala uminom ang Christian. So parang nami-mislead natin sila. Nagiging stumble block tayo sa kanila. Kasi hindi naman nila alam yung katuruan na pwede palang uminom. Because uminom ka, kasi na-expect nila na tayo bilang Christians ay hindi na iinom. Pero dahil yun ang kanilang pagkakaintindi at uminom tayo, isipin nila, pwede pala uminom ang Christians. Hindi man nila totoong naintindihan yung salita ni Lord. So nagiging stumble block tayo sa ganong pagkakataon. Then, sa ganong sitwasyon, nagiging sin na siya kasi nag-cause tayo ng pagkakasala ng ating kapatid. So anumang bagay na magiging stumble block sa ating mga kapatid, wag na ipakita, wag nating gawin. Pwede man tayong inom, doon na lang sa kwarto na hindi makakatisod. Nabanggit ni Kuya Alex ang word na tisod. Para walang matisod sa ginagawa natin, kasi alam naman natin na hindi yung kasalanan ng pag-inom, wag na natin ipakita sa hindi Christian at hindi nakakaintindi pa ng katuruan para hindi rin sila magkasala. As we were talking about dito na hindi ka dapat maging stumbling block sa mga kasama mo, pwede po bang pakibasa yung 1 Corinthians chapter 8 verse 13?
Kasi, di ba, kahit na hindi kasalanan sa'yo, pero umiinom ka, hindi mo naman alam yung kasama mo pala sa lugar na yon, meron siyang history ng ng addiction, 'di ba? Nanginginom siya dati, tapos he's trying his best or her best to be 8:30. sober. Mm-mm. 8:13 natin? Opo. Ito po, sabi niya po dito, sa 13, kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Thank you po, Kuya Apo. Alex. So parang ito yung in connection dito sa sinabi ni Kuya Jack kanina, Mhm. 'di ba? Na at Ate Jen, na if ikaw din lang naman yung magiging reason kung bakit matitisod yung kasama mo, it is better not to do it as a Christian. For me siguro po, in respect na lang sa kanila. Ang pwede kong in respect sa kanila, sa kung ayaw man nila kainin or gaya din po yung yung kasi kapag sabihin natin sa handaan, 'di ba, na-invite tayo sa birthday na nandiyan lahat sa hapag nakahain, kahit yung kahit yung alak, nandiyan naka-alak, soft drinks, yung iced tea, water. Bilang Christian, ano ang pipiliin mo doon? Sabihin natin na kahit yung ibang religion o ibang paniniwala, 'di ba po? Bakit nila kukunin ang isang bagay na alam nila against sa kanilang paniniwala? Bakit sila kukuha nitong food na to? Bilang rin sa akin, kung lahat na yun nakahain, hindi ako kukuha ng alak na alam ko na bilang Christian na ako, hindi na ako kukuha ng alak. Kasi kahit alam natin, alcohol is not a sin, pero bilang ayun nga, sabi natin na maging katisuran sa ibang So, hindi tao, ka na mag-prepare ng... may tubig naman po. Kukuha na lang ako ng tubig. So, walang alak doon. For the sake of that person, hindi ka maglagay ng alak. Hindi po. Kung sa natin po, di ba po, sa buffet Oh. lahat nandoon na po, nakahain po So, it's your guts, it's your choice kung kukuha ka o hindi. Pero as long na paniniwala mo to na hindi ako pwede kumain nito hindi ako kukuha nito. I-change ako sa chicken. Ang mabuti natin Hindi gawin... Hindi ako kukuha ng alak kasi alam po natin yung pag-inom ng alak hindi naman po bawal sa atin, pero gaya ng natin yung makatisod sa ibang tao na hindi na kukuha ng alak, may iced tea naman, hindi rin ako kukuha hindi rin ako kukuha ng soft drink kasi alam ko bawal sa akin yung soft drinks kasi may acid reflux ako. Kukuha na lang ako ng tubig, which is healthy pa sa akin sarili. So dito, sa discussion natin na makikita natin na alcohol is not the sin but yung drunkenness. 'Di ba? Yun yung nakuha ko sa ating pag-uusapan. May gusto pa po ba kayong i-add, Ate Jen? Siguro para hindi tayo makatisod, explain na lang natin ang reason. So, kahit makita man nila na mayroong dyang alcohol or mayroong dyang hindi nila kinakain, pag na-explain natin sa kanila na ganito, maintindihan nila, hindi nila sa mag-iisip ng hindi maganda ba. So, walang tisod kung naintindihan nila. So, bago pa man sila pumunta, na-explain na natin na kunwari hindi siya kumakain ng ganito, mayroon akong friend dati na chicken lang kinakain, walang mga shrimp, walang mga crabs. So explain na lang natin sa ganon para maintindihan. So hindi sila matitisod. Ano man mga pagkain yan or inumin na hindi nila accepted sa kanilang belief. So pagka ganun na-explain na natin, pwede na tayo maghain kung anong nice natin. Kahit Tama. hindi sila kumakain, kagaya ng sa Kuya Jack, pipili na lang sila kung anong Gusto nilang allowed nila sa kanilang faith. At least na-explain na natin ng ganong mga reasons bakit mayroon dyang ganyan sa hapagkainan. Thank you, Ate Jen. So, ang mga natutunan natin ngayon sa topic na to, should Christian drink alcohol? Di ba, napag-aralan natin that Jesus drink alcohol, Apostle
drink alcohol. And as Christians, hindi naman tayo legalist and extremist sa pag-usapang ito, di ba? So, if Christian would like to drink alcohol, let us ask or let him examine his heart. Tanungin natin, ano ba yung personal reason and purpose ng pag-inom niya? Bakit nga ba ako umiinom ng alcohol? Is this honoring God? Or for example, kung ako umiinom ako ng alcohol, will this help or hurt my witness? 'Di ba? Yung mga tanong na yon. So, let us be reminded that the Bible is explicitly against drunkardness. Maraming salamat po and thank you po sa mga sagot ninyo.